Ako si Ernesto, 25 anyos at lumaki sa isang tahimik ngunit masikip na bahagi ng Naga City. Hindi ako pala kaibigan. Mas komportable ako sa lilim ng mga poste tuwing gabi kaysa sa ilaw ng tindahan tuwing umaga. Sa umaga, nagtatrabaho ako sa isang maliit na hardware malapit sa palengke. Sa gabi, naglalakad ako pauwi sa aming barangay habang ang mga aso'y nag-aalangan sa aking anino. Ang barangay namin ay isa sa mga lugar na tila nakalimutan ng panahon. Makitid ang kalsada. May mga bitak ang sementong tila sugat na hindi gumagaling. At sa gilid-gilid ay mga damong hindi naaalagaan. Kapag umuulan, umaalingaw-ngaw ang patak sa mga bubong na yero. Kapag gabi, parang may bumabalot na itim na kumot sa buong lugar. Sa ganung katahimikan ko unang napansin ang matandang babae. Wala akong alam sa kanyang tunay na pangalan. Tinatawag siya ng mga tao sa likod niya bilang Aling Berta. Ngunit hindi ko alam kung iyon nga ang totoo. Siya'y payat, halos butot balat at palaging nakasuot ng kupas na bestidang kulay abo. Ang kanyang buhok ay mahaba, puting-puti at laging nakalugay na tila sinasayaw ng hangin kahit wala namang hangin. Ang kanyang mga mata ang pinakakapansin-pansin. Mapusyaw, halos walang kulay, ngunit kapag tinamaan ng ilaw ng poste, tila may mumunting kislap na hindi mo maipaliwanag. Namumuhay siyang mag-isa sa dulo ng eskinita sa bahay na gawa sa kahoy at yero. Laging nakasara ang mga bintana, ngunit may mga halamang nakasabit sa labas. Mga dahon na hindi ko kilala ang pangalan. May ilan na kulay ube, may iba'y maitim na berde na parang basa sa sariling katas. May mga punong bayabas at kalamansi sa bakuran niya at paminsan-minsan, naglalakad siya sa barangay na may dalang bayong na puno ng prutas at takat gulay. Mabait siya. O iyon lang ang una kong akala. Kapag may nakakasalubong siyang kapitbahay, iabot niya ang bayong at pipili ng prutas para ibigay. Ngunit bihira ang tumatanggap. Kadalasan, tumatawa ang mga tambay. May ilan pang binabato ang kanyang mga paa ng maliliit na bato. May isang beses na nakita kong may sumigaw sa kanya. Tinawag siyang bruha. Sabay tawa ng malakas. Hindi siya sumasagot. Hindi siya gumaganti. Nakayuko lamang siya. At kung may ngitiman sa kanyang labi, hindi ko yun matukoy kung lungkot o kung anumang mas malalim. Madalas ko siyang ipagtanggol. Hindi dahil malapit kami. Hindi dahil may utang na loob ako. Kundi dahil may kung anong hindi ko matanggap sa paraan ng pagtrato sa kanya. Minsan, may isang lasing na lalaki ang nagtangkang itapon ang mga gulay niya sa kanal. Hinawakan ko ang kamay ng lalaki at itinulak palayo. Nagkatitigan kami sandali. Nang makita ng mga tambay na seryoso ako, umatras sila. Hindi nagsalita ang matanda. Ngunit naramdaman kong may matang nakasunod sa akin habang naglalakad ako pauwi. Lumipas ang mga linggo. Patuloy ang pang-aalipusta sa kanya at patuloy din ang tahimik kong pakikialam hanggang sa isang gabi. Umuwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan. May brownout sa buong barangay. Tanging ang liwanag ng buwan ang gumagabay sa mga anino ng mga bahay. Habang papalapit ako sa aming gate, may nakita akong nakatayo sa gilid ng kalsada. Isang payat na anino, hawak ang bayong. Siya! Hindi siya gumagalaw. Parang hinihintay ako. Lumapit ako. May bahid ng pag-aalinlangan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang hangin. Parang mas malamig kaysa dati. Parang may amoy na kakaiba. Hindi bulok, hindi sariwa. Isang amoy na parang lupa matapos hukayin. Wala siyang masyadong sinabi. Hindi ko na rin maalala ang eksaktong mga salita. Ang malinaw sa alaala ko ay ang iniabot niya sa akin. Isang maliit na itim na sisiw. Regalo raw niya para sa akin. Dahil mabait daw ako,
Hindi ko agad tinanggap. May kung anong pumipigil sa akin. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan sa pagitan namin, naramdaman kong parang may bumubulong sa loob ng aking ulo. Isang mahinang tinig na nagsasabing tanggapin ko na, at tinanggap ko. Pagkakuha ko sa sisiw, parang may malamig na alon na dumaloy mula sa aking palad, paakyat sa aking braso, hanggang sa aking batok. Napatingin ako sa matanda. Ngumiti siya. Hindi iyon ang ngiting puno ng pasasalamat. Isa iyong ngiting tila may alam na hindi ko alam. Pagdating ko sa bahay, inilagay ko ang sisiw sa isang kahon na may lumang tela. Hindi ito gumagalaw ng karaniwan. Nakatitig lamang ito sa akin. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko'y may mga yabag sa bubong. May mga kaluskos sa labas ng bintana. Kinabukasan, nagising akong pagod na pagod. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakatakot. Sa salamin, napansin kong tila mas maputla ang aking balat. Akala ko'y dahil sa kulang sa tulog, ngunit habang lumilipas ang mga araw, may mga pagbabago akong hindi maipaliwanag. Mas tumatalas ang pandinig ko. Naririnig ko ang pag-usad ng mga daga sa likod ng dingding. Naririnig ko ang mahinang paghinga ng kapitbahay sa kabilang bahay. Sa gabi, mas malinaw ang paligid kahit walang ilaw. Parang may manipis na pulang tabing sa aking paningin. Ngunit malinaw ang bawat detalye. At ang gutom. Hindi ito ang karaniwang gutom. Kumakain ako ng kanin at ulam ngunit parang walang lasa. Hindi ako nabubusog. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko maibibigay. Isang gabi, nagising ako sa gitna ng dilim. Hindi ko maalala kung paano ako nakatulog. Narinig ko ang mahinang tiling ng manok mula sa bakuran ng kapitbahay. Hindi iyon ang normal na tilaok. Isa iyong tunog ng takot. Hindi ko namalayang nakatayo na ako sa gitna ng silid. Ang mga kamay ko'y nanginginig. Ang mga kuko ko'y tila mas mahaba, mas matulis. Sa bawat paghinga ko, may mainit na hangin na lumalabas sa aking ilong at may kakaibang amoy na umaakit sa akin palabas ng bahay. Pagmulat ko muli ng mata, nasa likod bahay na ako ng kapitbahay. Sa paanan ko, may patay na manok. Hindi kinain ang laman. Ngunit tila may nawala. Ang dugo nito'y hindi kumalat. Parang sinipsip. Nang maramdaman kong may liwanag na papalapit, tumakbo ako pa uwi. Hindi ko maalala kung paano ako nakabalik sa kama. Ngunit paggising ko, may bahid ng pula sa gilid ng aking labi. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Hindi na ako ang dating Ernesto. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumalalim ang pagbabago. Ang aking mga mata, kapag tinamaan ng ilaw, nagiging mapula. Ang aking mga ngipin, lalo na ang mga pangil, unti-unting tumatalas. Hindi halata sa unang tingin, ngunit kapag ngumiti ako ng bahagya, may kung anong kakaiba. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. May buntis sa kabilang bahay, tahimik ang buong barangay. Ngunit sa aking pandinig, malakas ang tibok ng kanyang puso. Parang tambol sa loob ng aking ulo. At may isa pang tibok, mas mahina, mas mabilis. Hindi ko na sasabihin kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, nagising ang barangay sa balitang nakunan ang babae. Walang sugat. Walang bakas ng pagpasok ng iba sa bahay, ngunit maputla siya at tila may nawalang lakas. Simula noon hanggosan, nagsimulang kumalat ang bulong. May aswang daw sa barangay. Napapansin kong iniiwasan na rin ako ng mga tao. May mga matang nakasunod sa akin. May mga bulong na tumitigil kapag napapadaan ako. Sa bawat gabing lumilipas, mas nagiging malinaw ang aking anyo kapag tumitingin ako sa salamin sa dilim. Ang aking balat ay tila mas manipis. Halos kulay abo kapag nasisikatan ng buwan. Ang mga ugat sa aking leeg ay mas nakikita. Parang gumagalaw sa ilalim ng balat. Kapag ibinubuka ko ang aking bibig, ang mga pangil ko'y mas mahaba kaysa dati.
at may manipis na laway na tila laging handang tumulo. May mga gabi ring pakiramdam ko'y may kung anong gustong kumawala mula sa aking likod. Isang hapdi, isang kirot, na parang may nais sumibol. Sa panaginip ko, nakikita ko ang sarili kong nakadapa sa bubong. Ang mga daliri mas mahaba, ang mga kuko'y parang sa hayop, at ang aking ulo'y nakabaliktad ng bahagya, nakatingin sa mga tao sa ibaba. At sa bawat panaginip na iyon, naroon siya, ang matandang babae. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, nakangiti. Sa kanyang balikat, nakadapo ang itim na sisiw. Ngayon ay mas malaki na. Ang mga mata ay kumikislap na parang uling na binuhay ng hangin. Isang gabi, naglakas loob akong puntahan ang kanyang bahay. Kumatok ako, ngunit kusang bumukas ang pinto. Walang ilaw sa loob, ngunit nakikita ko ang bawat detalye. Mga halamang nakasabit sa kisame, mga bote na may lamang likido, at sa gitna ng silid, isang lamesang kahoy na may nakapatong na mangkok na puno ng maitim na balahibo. Nakatayo siya sa dulo ng silid. Ngumiti siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay niyang anyo. Ang kanyang mga matay, hindi mapusyaw. Ito'y pula, malalim, at tila walang ilalim. Ang kanyang mga ngipin ay mas matatalas kaysa sa akin. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko. At sa likuran niya, may aninong hindi tugma sa kanyang katawan. Isang anyong may pakpak, manipis at parang lamad ng paniki. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Ang itim na sisiw ay hindi regalo. Ito'y simula. At ako ang sumunod. Habang nakatayo ako roon, naramdaman kong tuluyan nang nawawala ang natitirang bahagi ng aking pagkatao. Parang may punit na telang unti-unting hinahatak palayo. Ang gutom ko'y hindi na lamang gutom sa laman. Ito'y gutom sa takot, sa buhay, sa init ng dugo na dumadaloy sa ilalim ng balat ng mga walang kamalay-malay. Mula noon, kapag may naririnig kayong mahinang pagaspas sa bubong, tuwing hating gabi sa isang tahimik na barangay sa Naga, kapag may aninong tila nakadikit sa dingding, ngunit walang pinanggagalingang katawan, alalahanin ninyo ako. Isang malaking shoutout sa ating mga taga-subaybay, kay Miss Cindy Gaitan, Sir Hernan Laureano, Ma'am Cecilia Cervantes from Davao City, Eduardo Ferrer from Guadalupe, Makati, at kay Jessel May Alagos mula sa Kaluya, Antique. Comment niya naman kung taga saan kayo upang malaman ko kung saan umabot ang video na to. Salamat!